Good morning, good morning. Good morning. Ay, game na ba? Game? Game. Gina this, Pangarap na Sige, ayos. Wait lang, green eh. Dapat yung pula. Ayan, nakapula si Justin. Ayan, ayan. Ito sa'yo, pare. Ito pula? Green. Balik kayo. Green ba? Green ba? Ito na. Ayan na. Ateneo. Ateneo, UP! Hawak mo dyan. Arnis kasi, alam mo naman, di ba? Iba talaga. Ay, nako. Bati muna. Eto na, tutuparin natin ating mga pangarap ngayong Friday morning. Good morning, mga kapatid! October 27, mapiyak, kapipita sa mga kapatid nating Maranao. Biyernes na po, kaya naman, itodo na natin ang ating araw. At heto, full force ang ating umaga sa mga pang out of this world na lightsabers na ito. Kaway-kaway sa mga Star Wars fans dyan. Ako sigurado, nabuhayan yung inyong mga Jedi, Sith, at Anakin Skywalker wannabes dyan dito sa mga lightsaber natin dito sa studio. Para sa ilan pa nating kapatid, ito pong mga lightsaber na ito, tinatawag ding laser swords na nauso nga po sa sikat na sci-fi film series na Star Wars. Diba? Okay, yung tama ka dyan, Jeff. Actually, alam mo, noong 1977, yung sa unang film ng film series na yan, unang nakita ng buong mundo ang mga hanep na lightsabers na ito ang nakakatuwa lang. Sino magkakakala na may mga legit na lightsabers pala na pwedeng may legit na bakbakan din? Di ba? Complete with the sound effect. Ito. Mamaya. Wow. Mamaya. Ayan. Okay. Ito mga dala natin. Actually, yung mga bisita natin, nakita nyo kanina, dual grade lightsaber. Pwedeng talagang panglaban. Ibig sabihin yan, di ba? Pwede talagang spadas-padahan yan. At pwede ng pangmalakasan duelo. Tulad na napanood natin kanina. Kaya para ibida pa sa atin ang mga narito, narito si Russell Yao ng Saber Swords. Kasama ang Star Wars fans na sila Paolo Bragais at Mike Atienza. Nakita na natin kanina. Hey, Russell! Good morning ka po. Good morning. Russell? Good morning. Dito tayo, Russell. So, dual grade. Ano sabihin ng dual grade, Russell? So, dual grade lightsabers, ito yung mga pwede nating panghataw sa ibang lightsaber. Okay. Lightsaber to lightsaber. Galing ni Justin, no? Sige. Hindi ba ito mababasag kapag naglaban kami? Sige nga. Hindi naman. Normal circumstances, yan. Hindi naman siya mababasag. Ilan bakit blue? Dapat, ayoko atinigin ito eh. Ayaw. Ito blue. Actually, pwedeng gawin kahit anong kulay pa. Yan, kahit anong kulay. Hindi, iba-iba. Ito. Ayun, okay. Yan. Ang galing. Okay. Sige, paano ka na? Sige, nahuhula ako pero baka magkamali ako. Fan ka ba ng Star Wars? Ay, grabe. Nakakainis. Star Trek. Star Trek. So, Star Wars fans, nung kahit na start since I was very young, nung mas bata ako, talagang gusto ko magkaroon ng sarili ko niyan. Kaso syempre nung bata ako, wala pang ganito eh. Ngayon na lang na tumanda na ako, tapos meron ng ganito. Sabi ko, babalik ako sa pagkabata. Meron yung mga binibili ko para dun sa maliliit na bat. Yung mga tag 300 pesos, meron naman. Meron naman. Kaya di yun ang gusto nyo. Yung mga geek na legit na geek, gusto talaga itong kategory. Pero ito, magkano ito? Yung mga lightsabers namin starts at 4,500 pesos. Investment. Pero quality naman kasi pwede mo nga panghawak. Meron bang mas ano pa doon? Mas mahal pa? At ano na, it can go up to, pwedeng sobrang taas na ng presyo. Ito napansin ko parang nawawala siya, depende sa movement mo. Oo, pwede siyang i-twist to open. Okay. So, itong mga hawak namin, iba-ibang klase ba ito? O pare-pareho kayang gawin lahat yan? Kayang gawin lahat. May mga, yung normal na binibenta namin ngayon, mga ganito, pwede ng iba-ibang kulay, pwede iba-ibang sounds. Meron din kami yung mga mas basic lang, or yung mga tawag namin pang stunt, yun talaga yung mga pang training. Kasi meron kaming mga community na
nag-meet from time to time, tapos ginagamit ito for exercise, for calisthenics, ganun po. Right. So Russell, given naman na fan ka ng Star Wars, pero bakit mo siya naisipan na, uy, gawin na nating negosyo? Kasi back nung 2017, gusto ko kasi ng sarili ko. Tapos, nung nakahanap ako ng ganito, sabi ko, walang nag-o-offer ng ganitong service dito sa Philippines. Or sobrang konti, sobrang rare. So sabi ko, nag-start ako maghatak ng mga kaibigan, tara, bili tayo sa group buy. Tapos, grow na lang siya nung nag-grow. 6 years later, now, na siya, full-blown na siya na business. Negosyo. Meron bang tamang paraan ng paggamit nitong saber? Kumbaga yung technique. Sige nga, turuan mo nga kami sa Justin. Ateneo Lasal, classic. Paano yan? Meron bang tamang paghawak, tamang stroke, may ganun ba? Rooted naman po lahat ng saber fight natin sa martial arts. So, kung paano ka matutong maghawak ng espada, ganun lang din naman. So, it's like parang naghawak ka ng baseball bat. So, kung right-handed ka, right hand up, tapos sa baba yung kaliwa. Right hand Tapos up. kung kaliwete ka, it's the reverse grip. Game. Sige nga. Pwede ba pwedeng dalawang kamay? Pwede ba kami Pwedeng patingin dalawahan? kung paano ginagawa? Oh, sige. Ayan, Demo natin. Demo. Ayan. Para magaya namin. Yan, yun yung pinaka-basic Ganda. natin. Pinaka-basic. So, up, tapos down. Up, down, down. Up, down. 1, 2, 3, go. Up, Down, down. Ang ganda. Left, Ganda right, tingnan. select start. yun, Konami code. Galing. Up, down, Etong down. hawak mo naman, iba yung Oo nga. movies niya. So yun, basically dalawa yung mga design na inaano namin. Number one, yung mga custom po na design, kunwari ito, yung may nag-design lang po na tao, hindi naman siya based sa kahit anong character or based sa kahit anong movie. Pero meron din tayong ganito, ito yung mga movie sabers, or inspired sabers, kumbaga. Pero parang ito yung pinakamaganda. Na weapon. Bayong. Okay yan, ano? Bayong kapatid. So, kay Mami Chicky. So aside from the lightsabers na in-offer po namin, nag-expand na rin po kami sa ibang mga Ayan, products. merch. Pero inspired pa rin ng lightsabers. So for example, ito payong po. Pero umiilaw din siya. Lightsaber na. Okay. Papalit-palit din ang kulay. Pwede rin panghampas yan. Huwag naman. Sayang naman yung payong. So, kunwari, sa gabi, umuulan, tatawid kayo ng kalsada para makita kayo ng Tama. sasakyan. Nice. Ay, oo nga. Tapos may flashlight din siya dito. At sa- magkano naman yan, Ras? Ito, nasa 1,200. 1, 2, 1, 2. Pwede na. Justin, parang gusto ko makita ikaw. Yung magano. Gawin mo yung yung mga anis, moves anis. mo. Ayan, nakikita natin sa TV, sa video. Ayan! Sabi na nga eh. Iba talaga yung talent nito eh. Ayan. Meron kayo yun, ano yung dalawahan? Yung si Darth Maul. Oo. Maul. So, meron din kami pwedeng pagdikitin yung dalawa. Although wala na akong dala now. Pero yun, pwede rin siya. Sana. Yan, parang ganyan. Parang oo. ganito. Parang... Okay. Eh, Gaano kalaki yung mga Star Wars fan clubs dito? Mga Yung main, scene. yung pinaka-main, hindi naman yung pinaka-main na group na community na lightsaber group talaga. That's around 5,000-6,000 strong sa Facebook, so, sa social media. 6,000 na rin, Tapos ha? we meet up from time to time. May mga events kami. For example, coming this Sunday sa BGC, meron kaming titawag na Star Wars Streets. Hindi po sa amin yun, it's for the community. Tapos what we do there, i-encourage namin lahat ng mga tao, especially yung mga bata, to actually go to a bookstore and read. Tapos, Pero ano yung naka-cosplay din ba yung mga pupunta? Yes, May mga oo. naka-cosplay, may mga so kami may po, lightsaber? sila, yung mga colleagues ko, si Pao at si Naito will also be there. They'll be in costume din. Tapos yun nga, to encourage the people, especially the children, para magbasa po. tanong ko namin lang ito. pala, ano ba ito? De baterya ba ito? Yes, Okay. Anong rechargeable. klaseng baterya? Rechargeable po na lithium-ion yung mga batteries na Saka kahit gaano kalakas ang hampas mo, hindi ito masisira. Depende. Depende. Pag humataw ka ng puno, sobrang lakas. Sobrang lakas. Ng puno. Pero pag ganito, okay. Okay lang yan. Okay, sa mga gustong bumili ng saber source at iba pang Star Wars na items, paano kayo makukontak or saan kayo makikita? Ayun, so you can contact us through Facebook sa Sabersource PH. Meron kaming Facebook, Instagram, meron din kaming TikTok channel. Gusto niyo makita yung mga videos na yan namin. So yun, may website din kami, sabersourceph.com. Makita niyo po lahat ng catalog namin doon, lahat ng presyo.
Tapos pati yung contact details po namin. Bata ka man o young at heart, talagang hindi ka makakatiis. Pag nakita mo to, talagang huhugutin mo para maglaro, di ba? At tayo nga, pinangarap natin yan maging mga Jedi! Maraming salamat sa inyo, Russell, Paolo at Mike. Mga kapatid, sana'y #TheForceAwaken na ang inyong feels ngayong umaga. Tara natin, salubungin po natin ang ating araw ng may ngiti at pag-asa. Ako po, si Gretchen po. Nakalimutan mo na eh. Hindi, parang feeling ako si Ray. Ayun, di naman. Mga kapatid, ang entry ko naman, may the force be with you, pati ng inspirasyon at motivation para matapos ang lahat ng gawain ngayong araw. Ako naman po si Jess De Los Santos. And yes, let's surround ourselves with the force, no? The force para mas lalo maging happy tayo ngayong umaga. Mag-almusal, magkape, at samahan na ang inyong paboritong morning kasala. Ako po si Justin Quirino. Yun, syempre, as always, pamuna sa ating mga balita sa frontline sa umaga, mga mainit na updates sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako naman po si Chiki Robo. Kaya naman ang masayang bati namin sa inyo mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, kapatid! Okay, medyo fun start to our Friday, pero marami pa tayong mga pampasaya throughout the day, right, Justin? Oh, ito, Jester. Kakaibang force, as in spooky force. Ilang araw na lang, undas na for your Halloween decor idea. May ibibida kaming business mamaya sa kitang-kita. Abangan. Opo, at usapang malusugan naman, pag-uusapan natin ang mga hallucination na nararanasan ng mga kapatid natin dumaranas ng demensya. Ang mga pwedeng tugon rito, ipapaliwanag sa atin ni Doc Tex mamaya sa Sabi ni Doc. At ngayon buhos naman ng mga salo-salo at iba pang events, di ba? Ang daming ganap. Ayan, oras ang marami sa pagsha-shopping. At sa pamimili sa mall, amin po ang inyong karapatan bilang consumer. Pag-usapan natin yan sa Ligang Bato. And, as promised, no, itutodo namin ang Friday this morning dahil magpapasiklab ng talento ang Loding Pinoy Acapella Group na Acapelago. Abangan yan live. At sa mga umaksyong balita naman sa frontline sa umaga. Mga uuwi sa kani-kanilang probinsya para sa barangay at SK election at undas, inaasahang daragsa na simula ngayong araw. Balita naman po sa probinsya, daan-daang kandidato ng barangay at SK election sa Abra umatras. Probinsya, hindi pa raw kailangang isa-ilalim sa COMELEC control. At sa showbiz, pambato ng Pilipinas na si Nicole Borromeo waging third runner-up sa Miss International 2023. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Narito na ang mga umaksyong balita ngayong araw. Ihatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Mga pasahero nagsimula ng umuwi sa probinsya para sa undas at barangay at SK elections. Foot traffic sa Parañaque Integrated Terminal Exchange posibleng umabot ng 100,000. Pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa kasama ang Metro Manila, posibleng ulanin ngayong undas weekend. Kasunod ng banggaan sa Ayungin Shoal, US President Joe Biden iginiit na handang depensahan ng Amerika ang Pilipinas. Babaeng inaresto sa Navotas dahil sa umano'y vote-buying empleyado umano sa City Hall ng Malabon. Isang pulis itinuturong person of interest sa pagkawala ng kandidata ng Miss Grand Philippines. Philippine Chess Team humakot ng ginto sa Asian Para Games. At Cebuana beauty na si Nicole Borromeo nanalong third runner-up sa Miss International 2023. Dumarami na ang mga pasaherong pauwi sa probinsya para sa barangay and SK elections at undas. Sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX, aabot sa 120,000 ang inaasahang bilang ng mga commuter na dadagsa ngayong araw. Nasa frontline na balitang yan si Dave Abuel, live mula sa PTEX. Dave,
Kamusta ng sitwasyon dyan? Jess, Gretchen, tuloy-tuloy pa rin ang pagdating dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX ng mga pasaherong uuwi sa probinsya para sa undas. Maagang dumating sa PTEX ang ilang commuters na babiyahe ngayong araw. Ayon sa mga nakausap nating biyahero, mas mainam na raw na maaga sila rito sa bus terminal para may oras pa kung sakaling magkaroon ng aberya o may kailangang bilhin. Ngayong araw, inaasahan ng PTEX management na papalo sa 120,000 ang bilang ng mga pasaherong dadagsa dito sa terminal. Mas marami yan kaysa sa 100,000 kahapon. Ayon sa pamunuan ng PTEX, dahil mas mahaba ang bakasyon ngayong undas at barangay elections, inaasahan nilang mahati ang bilang ng mga biyahero sa mga susunod na araw. Pero sa October 31, posibleng dagsa ang mga pasahero dahil marami sa kanila ang may trabaho pa. Nauna nang sinabi ng PTEX na posibleng umabot sa 1.6 million passengers ang seserbisyohan nila. Hindi naman daw dapat mag-alalang walang masasakyan dahil may nakahandang 5,000 bus na babiyahe. Jess, Gretchen, dala ng magandang panahon, wala pa namang cancel trips dito sa PTEX. Payo ng PTEX sa mga babiyahe, mag-book ng ticket ng maaga, nasa terminal na dapat 2 oras bago ang biyahe at bawasan daw ang dalang bagahe para mas maging komportable ang biyahe pauwi ng probinsya. Jess, Gretchen. Maraming salamat. Nag-uulat mula sa PTEX, Dave Abuel. Sa mga may planong mag-long weekend sa kanilang probinsya, magbaon na rin po ng pasensya dahil asahan na raw ang pagdagsa na libu-libong biyahero sa mga airport at pantalan simula po ngayong araw. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Huwebes pa lang pero marami ng pasahero sa mga terminal ng Ninoy Aquino International Airport. Pero wala pa yan kumpara sa inaasahang dagsa ng mga pasahero ngayong magsisimula na ang long weekend. Sa pagtataya ng Manila International Airport Authority, papalo sa 120,000 hanggang 130,000 na pasahero ang dadaan sa mga paliparan mula October 27 hanggang November 6. Mas mataas yan ng 10% sa karaniwang araw, pero hindi naman daw inaasahang magsisikip sa mga terminal. All of these changes that we did here, di ba, yung pag-move natin for the international flights at T2, na-move natin sila sa T1, which is the Philippine Airlines International Network, and some of the carriers in T1 that we moved to T3 as part of our balancing effort, what this yielded was a more optimized na iya. Ilang pasahero naman gaya ni Alex piniling umuwi ng probinsya ngayon pa lang para makaiwas sa dagsa ng tao. Para hindi rin hassle, saka less crowd. Ilang biyahero rin ang maagang lumarga sa Batangas Port, gaya ni Earl na hindi lang pamilya ang kasama papuntang Puerto Galera. Bali, birthday nitong anak ko, Kambal. Doon kami magse-celebrate, sama yung family and friends. Hindi na raw nila hinintay ang weekend para makaiwas sa inaasahang dagsa ng mga uuwi sa undas at barangay election. Kahapon, nag-inspeksyon si PPA General Manager Jay Santiago sa Batangas Port. Mahigpit ang seguridad sa pantalan, mula sa screening ng mga bagahe hanggang makasakay sa barko ang mga pasahero. Maging ang Philippine Coast Guard, nag-ikot sa mga barko para masigurong hindi overloaded ang mga ito bago bumiyahe. Aminado si Santiago na may kakulangan sa bilang ng mga barko na bumabiyahe, lalo pat nasa 20,000 pasahero ang tinatayang daraan sa pantalan. Sa pagkakaalam ko, doon sa Matnog, Sorsogon, nag-relax na ang marina, no, ng scheduling ng barko, at sana dito din sa Batangas Port. Nagbabala naman ang PPA sa talamak na bentahan ng mga travel insurance na inaalok ng mga umano'y scammer. Hindi kailangan ng additional travel insurance kasi pag bumiyahe sila doon sa barko, covered na sila ng common carrier insurance ng barko. Paalala naman ng pamunuan ng Batangas Port, bawal magpasok ng karneng baboy, manok at processed products dahil sa banta ng swine at bird flu. Bawal din ang armas, matutulis at matatalim na bagay at maging flammable material sa mga barko. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Ipatutupad na sa susunod na buwan ang adjusted na operating hours ng mga mall para sa holiday season. Kasabay niyan, plano na rin i-extend ang operasyon ng mga tren. Nasa Frontline ng balitang yan, si Justine Punsalang. Yes,
Tuwing magpapasko, ina-adjust ng mga mall ang oras ng kanilang operasyon. Yan ay para mabawasan kahit paano ang mabigat na trapiko tuwing holiday season. At ngayong papasok na tayo sa Nobyembre, naghahanda na ulit ang MMDA at mga mall operator para dyan. Sa puno nila na pagkasunduan ang pag-adjust ng mall hours sa 11 a.m. hanggang 11 p.m. simula November 13 hanggang January 8 ng susunod na taon. Pero para sa mga malls na mayroong opisina ng gobyerno tulad ng DFA, LTO at NBI, papayagan silang magbukas ng mas maaga. Nilimitahan din sa 11 p.m. to 5 a.m. ang mall supply delivery para hindi makadagdag sa traffic. Pero ang ilang mga malls humingi ng exemption para sa mga branch nilang hindi nakatayo sa mga pangunahing lansangan gaya ng EDSA. We'd like to serve more customers, more people, of course, since it's a holiday season. So if possible lang din naman. So we will be waiting for the MMDA's feedback on that. Wala hong naka-indicate sa memorandum circular ng aming chairman whether it is within the major thoroughfares or the inner roads or the city roads ng mga LGU. So as far as I know, lahat po covered ito, the entire Metro Manila. Inspect ng ating Traffic Engineering Center sa office po ni Director Resio if that would be feasible na pagbigyan sila. Dahil sa inaasahang dami ng commuter at para sa kapakanan ng mga nagtatrabaho sa mall na uuwi ng gabi, nakikipag-ugnayan naman ang MMDA sa mga pamunuan ng train systems para i-extend ang kanilang operasyon. We will coordinate with Yusek Cesar Chavez of the DOTR for rails kung they could also adjust the operating hours of the LRT and the MRT. Ang bus carousel po ngayon natin sa EDSA is 24/7. Sufficient naman po ang ating mass transport. Simula rin sa November 13, suspendido muna ang mga road projects sa lahat ng pangunahing kalsada at alternative routes sa Metro Manila. Pero exempted ang mga flagship programs ng pamahalaan. Pwede rin ipagpatuloy ang repairs at konstruksyon ng DPWH sa mga tulay, mga flood control projects, utility repairs at emergency works ng Meralco, Maynilad at Manila Water at iba pang proyekto na hindi naman makakaapekto sa daloy ng trapiko. Pwede namang mag-apply para sa exemption ang mga kontraktor. Sakaling payagan, pwede lang silang magtrabaho mula 11 p.m. hanggang 5 a.m. Extended din hanggang alas 12 ng hating gabi ang duty ng mga MMDA enforcers. Nagbabalita mula sa Frontline, Justine Punsalang, News 5. Para sa mga pupuntahan ng sementeryo ngayong weekend, posibleng maulan na panahon ang maranasan. Patuloy na makakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon ang amihan o northeast monsoon. Posible ang mahinang pag-ulan sa Metro Manila, Baguio City at Legazpi City hanggang Lunes. Para naman sa mga babiyahe ngayong araw, posible rin ang mahinang pag-ulan sa Ilocos, Cordillera, Cagayan Valley at Central Luzon. Kilala raw ng aktres sa tumatakbong barangay chairman na si Angelica de la Cruz ang inarestong sangkot umano sa vote buying sa Navotas. Ayon kay de la Cruz, kabarangay niya sa Longos, Malabon ang hinuling babae sa isang warehouse. Nagtatrabaho rin daw ang naturang babae sa Malabon City Hall. Dismayado raw si de la Cruz sa ginawa ng kanyang kabarangay. Hahayaan na lang daw niyang imbestigahan ng COMELEC at PNP ang umano'y vote buying. Nasa sa kanila na yon kung gusto nilang lumaban sa maduming paraan or yung mga tao kung nagpapadala. I mean, that's not my control anymore. Basta ako, clean campaign, bahala sila if gagawa sila ng ganun. Hindi pa raw kailangan isailalim sa kontrol ng COMELEC ang ABRA matapos sumatras ang daang kandidato ng barangay at SK election sa probinsya. Nakiusap ang COMELEC sa PNP at AFP na dagdagan ang kanilang tauhan sa lalawigan. Sa ngayon, nagdagdag ng 150 pulis na magbabantay sa lugar para sa BSKE. Paliwanag ng COMELEC, hindi umatras ang mga kandidato dahil sa pananakot. May tradisyon daw kasi sa ABRA na pinapadaan sa mga matatanda ang mga kandidato at nagkakasundo na iisa na lamang ang tatakbo para sa posisyon. Mahigit 250 kandidato para sa BSKE sa ABRA ang umatras sa pagtakbo. Hindi bababa sa 700 ang patay matapos ang group assault ng Israel laban sa grupong Hamas. Pero babala nila patikim pa lang yan sa mas malaki nilang pag-atake. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez.
Nabulabog ng sunod-sunod na pagsabog ang mga sibilyan sa Gaza kasunod ng magdamagang airstrike ng Israel kahapon. Sa kuhang ito, kita ang pagsabog ng ilang gusali na pinaniniwala ang kuta ng Hamas matapos punteryahin ng missiles ng Israel. Pero habang nangyayari yan, dito na rin unti-unting pinasok ng mga tangke ng Israel ang border ng Gaza. Sabay-sabay naman nilang pinunterya ang ilang gusali bago ulit umatras pabalik sa Israel. Ayon sa Israeli Defense Forces, mahigit 200 target sa iba't ibang parte ng Gaza ang pinulbos nila sa magdamagang operasyon. Kaya pagputok ng liwanag, bumungad sa mga rescuer ang malawakang pinsala ng airstrikes. Kaliwat kanan ng mga nakuhang bangkay at sugatan sa mga gumuhong gusali. Ayon sa Hamas, aabot sa mahigit 700 sibilyan ang namatay sa magdamagang pag-atake ng Israel kahapon. Sa kabuuan naman, sumampa na sa 7,000 ang nasawi sa Gaza mula nang pumutok ang gyera. Pero babala ng Israel, nagsisimula pa lang sila dahil asahan na raw sa mga susunod na araw ang mas malawak na opensiba para sakupin na ang Gaza. Sa isang press conference naman sa White House, muling pinagtanggol ni US President Joe Biden ang Israel. Karapatan daw nito na ipagtanggol ang sarili sa banta ng Hamas. Israel has the right, and I would add responsibility, to respond to the slaughter of their people. And we will ensure Israel has what it needs to defend itself against these terrorists. Impyerno na kung ilarawan mismo ng United Nations ang kalbaryong nararanasan ngayon ng mga Palestinong naiipit sa bakbakan sa Gaza. Babala tuloy ng Iran na kaalyado ng Hamas, tantanan na ng Amerika ang pangingialam sa rehiyon kung ayaw nitong madamay sa gyera. We do not welcome to expansion of the war in the region. But I warn, if the genocide in Gaza continues, they will not be spared from this fire. Dagdag pa ng Iran, bukas sa negosasyon ng Hamas. Katunayan, handa raw silang pakawala ng higit 200 hostage na hawak nila, kapalit ng 6,000 Palestino na nakakulong ngayon sa Israel. Wala pang tugon dito ang Israeli government. Pero habang patuloy ang bakbakan, tuloy rin ang panawagan ng European Union para sa isang humanitarian pause para makapasok ang mga ayuda sa Gaza. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Kasunod ng banggaan sa Ayungin Shoal, muling binigyang diin ni US President Joe Biden na handang depensahan ng Amerika ang Pilipinas. Balak naman daw ng ating gobyerno na kasuhan ng China sa International Tribunal dahil sa pagkasira ng ating mga bahura. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. The United States defense commitment to the Philippines is ironclad. The United States defense agreement with the Philippines is ironclad. 2 beses pang binigyang diin ni US President Joe Biden ang aniyay ironclad o matibay na alyansa ng Amerika at Pilipinas. Sinabi niya yan sa joint press conference sa White House kasama si Australian Prime Minister Anthony Albanese. Partikular na binanggit ni Biden ang nangyari sa kamakailang banggaan sa dagat ng mga barko ng Pilipinas at China. Aniya, nakahandang dumipensa ang Amerika para sa Pilipinas. Any attack on the Filipino aircraft vessels or armed forces will invoke our mutual defense treaty with the Philippines. Welta naman agad dyan ni Chinese Foreign Spokesperson Mao Ning. Wala raw karapatan ng Amerika na makialam sa problema ng China at Pilipinas. Ang pangako aniya ng Amerika na dumipensa para sa Pilipinas ay hindi dapat makaapekto sa soberanya at interes ng China sa pinag-aagawang teritoryo. Dito naman sa Pilipinas, may nilulutong bagong kasong isasampa sa International Tribunal laban sa China. Partikular na ang environmental crime case tungkol sa mga binalahurang bahura sa ating exclusive economic zone. Para mapalakas ang kaso, nakipag-usap si Justice Secretary Boying Remulla sa mga eksperto. Kabilang dyan sina International Environment Law Expert Attorney Antonio Oposa, PCG spokesperson for the West Philippine Sea Jay Tariela at dating Supreme Court Justice at Solicitor General Francis Ardalesa na siyang nanguna sa naipanalong arbitration case ng Pilipinas laban sa China. Humingi kami ng advice sa mga legal experts katulad nila kung paano namin bubunuin ang aming pagnanais na
maghain ng kaso sa isang international tribunal tungkol sa environmental problems na nangyayari sa atin. Ayon pa kay Remulla, sapat ang mga ebidensyang nakalap ng Pilipinas para panagutin ng China sa pagkasira ng ating yamang dagat. Napag-usapan din ang paggamit sa kaso ng terminong Sea of Asia imbes na West Philippine Sea o South China Sea. Hindi lang sambayanan kundi sanlibutan. Yung buong mundo ay isang sistema lang ng kalikasan. Kaya dapat kung ano man ang nangyayari sa ating bansa ay makita rin ng buong mundo na maaaring mangyari sa kanilang bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Matapos ang halos isang buwan, naibalik na rin ang maleta ng isang negosyante na nakaiwan nito sa NAIA. Ang taxi driver na nakakuha sa maleta, aminado raw na natukso nung una. Nasa Frontline na balitang yan si Faith Del Mundo. Pinagantay ko kayo. Ha? Okay. Ito na po ang inyong Remoa. Halos isang buwan matapos mawala, naibalik na ang maleta ng negosyanteng si Maricor Flores na tinangay sa NAIA Terminal 3. Mismong ang misis ng taxi driver na tumangay sa maleta ang nagdala nito sa TV5 Media Center sa programang Wanted sa radyo ni Senator Raffy Tulfo. Makakita na ako sa wakas ng alahas na milyones. Kaya naman di napigilang maging emosyonal ni Maricor. As you can see, wala hong gas-gas. Agad niyang binuksan ng maleta at inisa-isa ang mga gamit na nagkakahalaga raw ng 50 million pesos. Wala raw nawala sa kanya mga mamahaling alahas, bag, hikaw, relong, tantad na mga brilyante at pera. Can you confirm now that yes, all the contents are intact? Yeah, everything's complete. Okay. Dahil dito, sa pamilya na mismo ng taxi driver, iginawad ni Maricor ang 1 milyong pisong pabuya. Nagpapasalamat din ako dun sa pamilya na sila yung naging daan para mabalik sa akin yung luggage and lalong-lalo na talaga kay Senator Raffy. Ayon sa nagsauli sa maleta, naghatid ng pasahero sa Terminal 3 ang kanyang mister nung gabi ng October 1. Inamin niyang natukso nung una ang kanyang mister na kunin ang naiwang maleta ni Maricor. Pero bandang huli, nakonsensya raw ang kanyang mister. Lalo na nang mapanood nilang balita sa Wanted sa radyo at sa TV5. Dito na raw sila nagpatulong sa National Commission on Muslim Filipinos para maibalik ang maleta. Maraming salamat po sa nagbigay ng reward. Totally, parang sana hindi namin po tatanggapin kasi malaking agrabyado yung nagawa ng yung ng maleta nila. So, yun nga po, siguro sa tuition po ng mga anak ko rin, malaking tulong. Kumbinsido naman si Senator Tulfo na hindi sinubukang buksan ng taxi driver ang maleta. First time ever sa programa kong sa radyo, yung sa Ulian ng Bayan, na ganito kalaki. 50 million ang naisuli. So, more to come. And then, of course, papasalamat ako sa lahat ng mga followers natin na sila yung palaging nakatutok. May buwelta naman ang abogado ni Maricor sa mga nagsasabi online na scripted o gawa-gawa lang daw ang kaso. She was under so much stress at that time. Gusto niyang habulin yung tatay niya bago ma-intubate kasi ata pag na-intubate hindi mo na makakausap. She was expecting na yun naman ang SOP, kukunin ng driver niya. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Isang pulis ang itinuturong person of interest sa pagkawala ni Miss Grand Philippines candidate Catherine Camilon. Hindi pa pinapangalanan ng mga pulis kung sino ang nasabing individual. Pero siya raw ang dapat na katatagpuin ni Camilon noong araw na nawala siya. May relasyon din daw ang dalawa. Bukod dito, nagsabi rin ang kapatid ng nawawala na may nag-message sa kanyang kaibigan umano ni Catherine. Siya raw ang nagsabi ng pagkakakilanlan ng pulis. October 12 pa nawawala si Catherine matapos magpaalam na papasok sa trabaho sa Batangas. Balitang sports naman, dinala ni Menandro Redor ang 2 sa 3 gintong medalya na napanalo ng bansa sa Asian Para Games Chess. Nahigitan ni Redor sa tiebreaker ang pambato ng India na si Amir Khorasgani para sa unang ginto.
Sa kaparehong araw, isa pang ginto ang napanalunan ng 49 anyos na atleta bilang bahagi ng team competition. Kasama niya rito sina Arman Subaste at Dari Bernardo. Nanaig naman si Chaser Mendoza sa Women's Division para dumagdag sa hakot ng bansa. Dahil dito, 4 na ang gintong naipanalo ng bansa sa Para Games. Naunguna pa rin ang host China na may 393 medals kasama ang 157 na ginto. Sinundan niya ng Iran, Japan, South Korea at Uzbekistan. Pinatahimik ng Dallas Mavericks ang San Antonio Spurs sa debut game ni number 1 pick Victor Wembanyama, 126-119. Dalawang turnover sa huling minuto ng laro ang nagsiguro sa panalo ng Mavs. Mainit kaagad ang simula ni superstar Luka Doncic para sa Dallas matapos magtala ng triple-double na 33 points, 14 rebounds at 10 assists. Samantala, umiskor ng 15 puntos at 5 rebound si Wemby para sa Spurs. Pinaka-inaabangan ng lahat ang first game ng French big man na itinuturing na isa sa mga pinakamagaling na prospect na nakapasok sa NBA. Itinanghal na third runner-up ang pambato ng Pilipinas sa Miss International 2023. Sa question and answer portion, napahanga ng Cebuana beauty na si Nicole Borromeo ang viewers nang tanungin siya tungkol sa Sustainable Development Goals o SDGs ng United Nations. Dito, ibinida ni Nicole ang kanyang volunteer work sa non-government organization na Habitat for Humanity. Iniram pa naman ni Nicole ang kanyang evening gown na inspired kay Magindara o Bantay Tubig sa Pinoy mythology. Hango naman sa Swaki o Sea Urchin ang kanyang national costume. Kasama ni Nicole sa top 5 ang Latina beauties. Fourth runner-up si Miss Bolivia. Second runner-up si Miss Peru. First runner-up si Miss Colombia, habang nasungkit ng Venezuela ang ika-9 nitong corona sa Japan-based pageant. Ano ba yan? Congrats! Congratulations! Bakit masun ko rin siya? Borromeo din ako eh. Talaga? Baling natin. Taga Cebu yan. Nakakatawa marinig yung mga advokasya nila. Well-rounded silang lahat. At mamaya sa Kitang-Kita, ibibida natin ang Halloween decorations na hatid ng Claridel. Wow! At sa Legal Bato, tatalakayin ni Atty. Buko ang mga eksenang pagkawala ng gamit sa baggage counter at pagkabasag ng gamit sa mall. Pwede pa bang ibalik ka? Ay, hindi. Bayaran na dapat yun natin. Di ba? May mga style na you break. You break it, ibayad? Yung mga ganyan. Alamin natin. At sasabi ni Doc naman, magpapakita at pagpaparamdam ng multo. Posible nga bang guni-guni lang dahil sa ilang karamdaman, no? Posible ba yan? Oo, no? Baka nasa-usapan natin. Malalaman natin yan. Oo, napag-usapan kahapon, pero ito baka may iba pang scientific explanation. Wag po kayong aalis. Magbabalik pa yung paboritong morning kasalo ang... Good morning, kapatid! Babalik po ang Good Morning, kapatid! Mga nakakapanindig, balihibong pangitain at pagpaparamdam. Hindi mo na minsan alam kung totoo yan o panaginip. Pero alam niyo ba na ang hallucinations ay posibleng senyales ng ilang seryosong karamdaman? Ito ang sabi ni Doc. Maraming bagay na nakikita ang ating mga mata pero mahirap ipaliwanag. Pero paano kung hindi lang pala ito katang-isip kundi sintomas ng isang karamdaman? Ang demensya ay tumutukoy sa paghina ng isipan dulot ng damage sa utak matapos tamaan ng sakit tulad na lamang ng Alzheimer's disease. Kadalasang apektado rito ang mga bahagi ng cerebral cortex na responsable sa memorya, pagkilos, pagpoproseso ng paningin, pandinig, pangamoy at pakiramdam. Nagdudulot ito ng pagiging makakalimutin at madalas na pagkalito. Naririyan din ang iba't ibang hallucinations kung saan naghahalo
lalo na ang mga bagay-bagay na totoo at hindi. Naririyan din ang visual hallucinations kung saan may nakikitang mga bagay o tao na kadalasang iniisip nila ay multo. Kasama na rin dito ang pagsasalita ng mag-isa na para bang mayroong tinataguan o kinakausap kahit wala naman. Mayroon ding auditory hallucinations kung saan may mga bagay na naririnig ang pasyente gaya na lamang ng mga yabag ng paa. Ang tactile hallucination naman ay ang pakiramdam na parang mayroong humahawak o kaya naman ay tila ginagapangan ng insekto. Nagre-resulta ito sa pagiging iritable, pagwawala at pagkakamot ng balat na maaaring ikasugat ng pasyente. Mayroong mga kaso rin namang nakaaamoy ng kakaibagay ng usok o pabango ang pasyente. Tinatawag naman po itong olfactory hallucination. Bukod sa pagpapatingin sa doktor para sa tamang diagnosis, may mga pupwede rin tayong gawin para maibsan ang kanilang mga nararamdaman. Makatutulong ang madalas na pakikipag-usap at pagpapakalma sa pasyente upang ma-stimulate ang kanilang kaisipan. Hikayatin din silang maglakad-lakad o mag-ehersisyo. Siguraduhin ding maayos at maliwalas ang inyong mga bahay para hindi kung ano-ano ang kanilang mga nakikita. Huwag baliwalain o gawing katatawanan ang ganitong kondisyon. Mainam na magbigay ng tamang suporta sa mga nakararanas ng demensya. Yan po, maraming salamat, Doc Dex Makalintal. Mamaya, go na go tayo sa kantahan kasama ang Pinoy a cappella group na Acapella Go. Abangan yan, live. At in time sa nalalapit na Halloween, ibibida natin ang negosyong patok sa mga nakakatakot pero in style pa ring spooky decor. Abangan yan sa Kitang-Kita. Sa Legal Bato, alamin ang pananagutan ng mall management sakaling may ibang mag-claim sa pina-baggage counter mo. Ako, nangyayari yan sa atin lahat. Tsaka yung isa pang topic ni Attorney Buko, kung may mabasal nga. Yan, tingnan natin yan. Hawak kayo nga, alas. Magbabalik pa rin ang inyong paboritong morning kasalo. Good morning, kapatid! Shopping season na naman! Yay! Pero paano kung sa pamimili mo sa mall, nawala ang pina-baggage counter mo, yung pinaiwan mo pagpasok mo, di ba? Paano nga ba yun? Yan at ang iba pang aberya sa mall shopping, pag-uusapan natin yan sa Legal Bato. Boss, pa-deposit ang mula. Ito pin number nyo sa pag-play mamaya. Okay. Salamat. Boss, kunin ko na yung dineposito ko kanginang backpack. Pero nawala yung yung number ko. Sir, ano po bang bag yun, sir? Yung backpack na bag na kulay itim. Ay, sir, may kumuha na po kanina. Naku, bakit mo na binigay sa iba? Attorney, ibinigay sa iba ang deposito kong item. May habol po ba ako sa establishmento? Legal ba to? Legal po na kayo ay magreklamo laban sa establishment. Pero mananagot lamang ang establishment kung mapapatunayan na naging pabaya ang mga empleyado nito at ang nasabing kapabayaan ang naging sanhi o dahilan kung bakit nawala ang gamit nyo. Ayon sa Article 2180 ng Civil Code, ang mga employers ay may pananagutan sa pinsalang naidulot ng kapabayaan ng kanilang mga empleyado habang ang mga ito ay gumaganap sa kanilang trabaho. Attorney, nakabasag yung pamangkin ko ng mamahaling gadget sa mall. Bawal daw kami umuwi hanggat hindi namin nababayaran ng full payment yung nabasag. May karapatan ba ang mall na manghold ng tao? Walang karapatan ang mall na mag-detain. Ang dapat nilang gawin ay pagbayarin ang nakabasag ng gadget at kung ayaw magbayad ay maaari nila itong kasuhan sa hukuman. Subalit, hindi maaaring i-detain ng mall ang nasabing tao kahit pa may kasalanan talaga ito at nakasira ng gamit ng mall. Kung kayo ay may nais isang guni sa inyong lingkod, i-follow lang ang aking Facebook account. In a world that's uncertain, I'm sure I got my sisters back. We have been there for each other sa una pa. Nag-stop ko from my schooling to give way for my ate. Ug katong nag-graduate na siya, giguide ko niya aron makahuman sa pag-eskwela. Ate, mag-MX Retio sa ta. Naa kanay honey aron relaxing ang aroma. Bagi gid ang honey sa pandan scent ani MX Retio.
Our greatest bond was when April prayed and declared for God to show His miracle for us to conceive a baby. And finally, nanagid siya. God has answered our prayers. Maong, as an excited tita, I make sure that I am always in a good shape through healthy lifestyle, kauban ang MX3 capsule. Low in sodium, cholesterol, and fat-free. Believe good ko ani, sa una pa. Ready na ko mo alalay kay ate. I am indeed blessed to have a sister, a friend, and a prayer warrior who encourages me to put my trust in one true God who gave us life. He is indeed greater than anything. MX3 is like a sisterhood. Masaligan sa tanang panahon. At sa aming pong pagbabalik, pakinggan natin ang pangmalakasang birita ng world-class Pinoy a cappella group na Acapella Go. Live na live yan. Tuloy-tuloy lang ang good vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Long weekend, may lakad ka na ba? Manonood ako ng Frontline Weekend. Ayun naman! Yan ang gusto ko talaga doon, Marine. Napakagaling, napakagaling. Pero sa mga wala pa hong lakad this weekend, magbubukas na ngayong linggo ang friendliest indoor activity park sa Pilipinas. Para sa ibang detalye, nagbabalita live mula sa Quezon City, si Laila Panghilinan. Laila, bakit sayaw na sayaw ka dyan? Ano mga activities dyan? Ay, syempre, kailangan nag-enjoy tayo. Workout ba yan? Good morning, mga kapatid! And happy Friday! Yes, workout at the highest level ito. Tita Gretchen and Tito Jess. Pero tama yan, after ng Frontline Weekend, tsaka tayo magpunta dito sa ibibida ko. Diba? Karirinan natin ito para po sa mga team bahay na walang gagawin over the long weekend. Yung mga tipong gusto nyong magpapawis habang nag-e-enjoy, swak na swak sa inyo ang bagong bukas na area na ito dito sa isang bonggang mall sa Libis, Quezon City. Tara, i-explore na natin ang Super Park Philippines! Woo! Ay, nako guys, ito ang friendliest activity park in the world na mula pa sa Finland. Mayroon dito 3 theme zones na may 21 high-energy activities para sa lahat. Sa adventure area, pwede kayong maglaro ng mga bagets ninyo sa isang multi-story playground. Nakong saya kasi pati yung mga nanay, mga tatay, tito at tita pwedeng maglaro sa giant playground na ito. Meron din mga digital walls para pindot-pindot lang. May mga lalabas na mga activities para sa mga bata. Sa mga bet naman magpapawis, andyan ang kanilang game arena na madaming sports activities gaya ng digital parkour at pinball. Pero ikaw ang sisipa ng mga bola para ma-hit ang points. May soccer, air hockey at Valo Arena kung saan pwede mo pa rin iuwi yung video mo na naglalaro ka via cellphone mo. Meron din sila freestyle hall kung saan pwede mo ilabas ang kulit at mataas mong energy level dahil pwede kang magtatatakbo dito o kaya naman tumalo ng 1 to sawa sa kanilang giant trampoline at lalanding ka sa malambot nilang airbed. Naku, meron din dito wall climbing at kailangan mong itap yung wall para maka-earn ka ng points. Kaya naman obligado ka talang umakyat kapag naandun yung itatap mo to the highest level sa itaas. Naku, Gretchen and Jess, napakasaya talaga dito. Parang gusto ko na rin makitalon pero paalala lang, sa mga pupunta dito, kailangan suotin ang kanilang signature socks. Ayan, kasi kita nyo may grip para naman hindi kayo madulas habang nagtatakbo dito, di ba? Dahil safety first. 200 pesos ang entrance fee kapag 3 feet pababa. Pero kapag ikaw naman ay 3 feet pataas, 750 pesos, ses. O ano? Tara na, after Frontline Weekend, let's go na over here. Hintayin ko kayo. Dito na ako matutulog, Back to you guys. Ay. Laila, mga ilang araw pa yan. Hintayin mo kami dyan, Nakakatuwa, no? Galing. Kasi kailangan ng mga kids lumabas ngayon, no? Gumalaw-galaw. Saka yung hindi nakatutok lang sa phone, tama yan. Pero ganyan, pinaghalo yung virtual tsaka yung physical. Oo, diba? Ayan. Maraming salamat muli, Laila Panghilinan. O, narito naman, Gretch, ang Acapella Go para maghatid ng dagdag pampag-good vibes.
Lahat ay nagulat na buksan ang pinto. Sayaw ng mga tao'y biglang nahinto. Buhok mo'y Gucci, talamba kay Gucci. Suot mo'y gawa ni Toy, di nang galing kay Eloy. Let's go! Bongga Ganday! Bongga Ganday! Sige lang, sige lang, itaas ang kilay. Bongga Ganday! Bongga Ganday! Sige lang, itaas ang kilay. Si Ani Patong Bakal at Aga Fresco, gabi-gabi na lang siyang nasa disco. Mga problema niya'y kanyang nalilimutan pag siya'y yuyugyo. Sumasayaw sa umaga, dispatchadora. Sa gabi siya'y bonggang-bongga. Pagsapit ng dinig, kasama ko banana. Ani Patong Bakal, sa disco is na vera. Sa disco siya ang reyna. Rock, baby, rock. Rock, baby. Rock it to my heart. Hey! Rock, baby, rock. Rock, baby. Say we'll never part. Hey, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah. Sa bawat galaw ng iyong katawan, ako ay lalo nang nahihibang. Come on, let's rock it tonight. Ako ay sa'yo forever. Kaya i-boost mo na pagkat tayo ay together. Rock, baby, rock. Let's go. Rock, baby, rock. Rock, baby. Rock, rock, baby, rock. Hey. Rock, baby, rock. Rock, baby. Rock, rock, baby, rock. Hey, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Hey! Michelle, Alvin, Joshua, Happy, and Boggs ng Napakagaling. Thank you. Good morning. Napasaya si Jess at si Gretchen. Acapella go! Good vibes. At talento, gamit lang ang kanilang mga boses. Actually, kasama si Justin dun sa group. Hey, yeah, pakilala niyo naman. Pwede ba kayo magpakilala at saka kung ano yung role ninyo dito sa ensemble? So, hi guys. Good morning mga kapatid. Ako po si Boggs and I do vocal percussion. And I'm Happy and I sing bass. I'm Michelle, I'm the soprano. Joshua, tenor. Almond, countertenor. Justin, dancer. Bagay, bagay! Sino nag-beatbox? Ako po. Vocal percussion. Ay, baka Vocal pwede percussion. pa-sample pa ng beatbox lang. Oo, baka Yun pwede. lang. Kala ko, may dala silang instrument. Wala. Wala. Diba? Galing. Oh, kaya na dyan. No, sabi nila kasi, if you want to start sa beatbox, sabihin mo ng boots and cats. Yeah. Diba? Yeah. So, boots and cats. So, boots and cats and boots and cats. Tapos tatanggalin mo na lang yung boots and cats. So, Oh, diba? Diba? Tama. Approve, yes. Approve. Binibigay mo namin ito sa inyo. Pwede. How did you all meet?
So, yung Acapelago actually, we started sa isang university choir sa Bulacan. Akala ko Lasal. Sa Bulacan po. So, galing kami sa isang choir, then eventually may isang pop group, a cappella pop group sa ibang bansa na parang, parang ayos to, parang click to. Why not? Pentatonics, right? Yes. So, might as well, try din natin, same pattern, same formula kasi dun kami na-inspire sa kanila. And then, nag-start siya sa university, and then eventually, nagkaroon ng local competitions, national competitions, and then international competitions. Magkaka-school kayo, ibig sabihin? Yeah, yung original members, yes. Buti na maintain nyo. What do you mean? May mga bago ng pasok Yung after tatlo school? po. Yes, yung tatlo naming singers. Ilocos, merong Antipolo, merong Quezon City. Pero 5 lang talaga kayo sa grupo? Ang galing, ano? Naging inspirasyon nyo rin ba yung acapellas? Kasi nung... Idol namin yung Friend namin ang acapellas. Hello kala Sir Jet. Kanina may bass eh. Grabe yung bass. Sino yung nagbe-bass ulit? Ano yung pinakamababa? Si Happy. Ano yung pinakamababa na boses na kaya mo? Sample. Ang galing nyo ha, kasi obviously, okay buhay sa 70s, pero kuhang-kuha nyo yung vibe. Oo, paano kayo nakarating doon? Siguro dahil na rin sa choral backgrounds namin. So, lahat kami may idea kung paano ba yung attack sa ganitong era. Sa inaaral din namin, nire-research din namin para magtunog pasok sa style na kinakanta namin. Bakit ba mas ginusto nyo na sumali sa isang grupo kumpara sa, mga singer naman kayo, I'm sure individually. Bakit mas gusto nyo na grupo na lang kaysa yung solo? Yeah, I think bilang galing din kami sa mga choir before, parang solo na-enjoy namin yung singing in harmony talaga. Tsaka ang sarap ng may kasama sa stage. Nagpo-perform kayo sa events, di ba? Meron ba kayong performance ngayong Halloween o Undas? Pwede nyo ba kami sampulan? Paano ba yung nakakatakot? May ganun ba? Si Michelle na. Hindi tayo ready. Wala. Kasi ito na lang. Christmas. Yan. Christmas. Pwede ba? Pwede ba kayo mag-request? Joy to the world. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Pakiabot yung sobre. Hindi na mag-aaral sa inyo. Alam mo, tanong ko si Michelle, unang-una the only girl. Tsaka ganong kahirap yung siguraduhin na hindi kayo nagsasapawan? Nagsasapawan. Siyempre, wino-workout po namin yan sa mga rehearsals namin. Yes. We make sure na may rehearsal po kami before. Sumalang sa mga events po. Kasi parang ang sarap na ikaw yung pinakamalakas at pinakanarinig. Magaling ka bubirit, di ba? Yes. Parang bawal yata yun pag acapella group. May concept kami ng melody and the harmony. So pag melody, mas malakas ka. Pag harmony, medyo nasa likod. Backups. Parang team na team eh. No? Ang galing. Paano ba kayo makakontak? Napakaganda ng tunog ninyo. O baka may mga gigs kayo. Nabuhay yung aking puso eh. Kumanta kayo para sa Pasko. Yes, actually gusto namin imbitahan ng ating mga kapatid. Actually meron po kaming European tour next year. Wow! So abangan niyo po kami dyan sa Europe ng starting May ng 2024. And sa mga schedule po ng aming mga shows, please follow us on our social media. Andito pala tayo dapat na. Follow us on our social media. Meron kaming Facebook. Hanapin niyo lang po ang Acapelago. Acapelago! Maraming salamat. Salamat sa pagpapakita ng inyong napakagaling na talento. Joy Pride. Thank you. Salamat sa pag-welcome sa akin sa Acapelago. Anytime daw. Anytime. Sa aming pagbabalik. Sabi pa pabalik, Halloween, decor ba kamo? Well, we got you covered. Yan ang ibibida naming negosyo sa Kitang-Kita. Tuloy-tuloy lang yung happiness ngayong umaga. Dito pa rin sa inyong Happy Morning Kasalo. Good morning, kapatid! John! Hey! Hey! Good morning, kapatid.
Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Malamang napansin nyo na yung setup namin dito sa studio na talaga namang spooky, pero may Christmas twist pa rin. Handa na. Spooky Christmas twist. Ho, para Christmas yun eh. Ho, yun eh. Siya nga. Diba? Tumitirik yung mata. Pero feel talaga natin ang Halloween, no? At para ibida ang kanilang Halloween setup, kasama natin ngayon ang Clary Dane, si Digna Daxil at Blysa Ferrer. Good morning, mga kapatid! Good morning! Good morning! Good morning! Besties na naging business partners. Yes. Hindi ka nag-aaway? Nag-aaway. Saka ensure sa negosyo ito na nagde-design sila sa mga events mo ang hindi maiiwasan. Hindi naman po naiiwasan. Kasi high pressure din. Bakit ito yung naisip ninyo, katatakutan? Ay, hindi po. Dahil ito ang kailangan today. So, kahit ano? Kahit ano. Event specialists. Kahit kasal? Yes. Ay, wow. Nagtanong ng naging choir lang. Pero ito, pag Halloween, na-enjoy nyo ba mag-decorate sa mga events? Yes. Kasi very seasonal siya. Tapos nalalabas namin yung arts side namin somehow. I came from Paete, Laguna. So, yung mga paper mache. Anong pinaka-challenge pag magde-design for Halloween? Medyo nakakatakot din kasi talaga. Natatakot ka din mga linya. Kasi yung syempre from warehouse, dadalhin mo yan. Kasama mo sila sa sasakyan. Tama. So, Pero kaya nyo, halimbawa, sabihin ng mga mami, gusto ko yung Halloween theme pero yung pambata, hindi masyadong scary, yung pa-cute lang. Yes. Ngayon naman po. So pag mga ganun, ano dapat ang decoration? Ano yung halimbawa? Bigyan nyo ng idea yung ating mga mommies. Like Coco. Mga Disney. Ano ba yung mga pwede mga recyclable? Yung pwede lang gamitin sa bahay, halimbawa? Ma'am, yung mga bottles, tapos babalutan lang nila or i-handpaint nila together with their children. Ay, oo. Tapos lagyan lang nila ng candle or LED lights. Meron ba mga standard figures pagdating sa Halloween? Siyempre, hindi nawawala yung mga pumpkins, ganyan, mga bags. Kandila. Ghost. Pero paano nyo nilalaro? Kung may magpapadesign sa inyo, paano yung proseso ninyo na parang ito yung gusto namin design para dito? We usually ask for the picture of the space para alam namin ano yung aayusan. And then their preferences. So what designs they like. Yan, kung ganun ka gory, nakakatakot. Ikwentuhan nyo naman kami kung ano meron dito. Ayan po. Ito may paa, Ayan. Sino gumagawa nitong mga puno na to? Ay, yung mga puno, DIY yan. Yung mga paper mache from Paete, Laguna. Some are ready-made na. Paper mache itong mga... Yes. To be fair dito, malinis yung kuko niya. Bago na mani-pedi. Kaka-mani-pedi lang yan. Magaling. So, ang inyong, bale, pwede ninyong iparentahan itong mga to para, kunyari, isang linggo kung gustong Halloween theme mula 30 hanggang tapos ng undas. Yes, pwede naman. So, iba-ibang mga... Ang dali nyo ka. Parang iba-iba yung mga yung mga deal nyo, wala kayong standard. Opo. Nadadaan sa sa usap. Yes. At saka even Christmas time, yan, we have several Christmas trees. We can decorate houses, offices, ganyan. Ayan, kung gusto ninyo ng Halloween decorations para ngayong October 31 at pwede rin sa undas o sa long weekend, contact nyo na po. Ang Clary Dane, saan ba kayo mapupuntahan? Ay, may office kami sa Manila, sa Laguna, but you can also follow us on our social media pages. Ayan, nakikita ninyo sa inyong screen ang kanilang mga accounts. Pwede nyo na silang kontakin for Halloween muli. Maraming salamat, Clary Dane! And that is it para sa Full Force Friday. Naku, long weekend. Mag-ingat po ang lahat sa inyong mga biyahe. 59 days to go, Pasko na. Kita-kits pa rin po tayo bukas, mga kapatid, para naman sa Frontline Pilipinas Weekend. Huyan na, 5:30 p.m. dito lang sa TV5. At of course, i-enjoy lang ang araw. Spread the good vibes, mga kapatid. Happy weekend sa inyo. Happy weekend. Keep smiling lang. Yan ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!